So ayan mga kababoy, meron pa tayong pakain sa ating inahin. So nagkamali pala ako. Hindi nga pala sila ulilang lubos. Kumbaga yung nanay nila po ay aking ibinukor. Dahil sa sakit gusto ko silang ma-immune. Pag na-immune sila, maganda po ang bloodline nila. So sila ay mga uri ng kumbaga ay F2. Ayan, ng mga large white yung ating mga inahin ng mga big na yun. So tinatry natin silang lantaran ng lantaran. Kung sabi sa hangin dahil sa tubig at sa ulan o ano pa man, lamok, langaw. So ini-immune natin sila. Tinitingnan ko kung gano'n sila katibay in the of now. Hindi ko pa ulit sila nakita ngayong umaga. So pupuntahan ko pa lang. Ayan, ready na ako nilang pagkain. Ayan po yung ubos na ubos nila. So wait, feeding tayo mga kababoy. So tubig, pakain sa magkahalo na. Pero nandun sila sa aming napakaluwang na farm. Hindi pala aming katabi. So doon ko muna sila kinuwarantin at almost 1 week kung nakita nyo yung last video ko na nandun, sabi ko may mga baboy pagka kayo simula po noon. Ayun, sabi ko still fighting. Ay medyo nayabangan po yata sa akin kaya sa 4 out of 6 at yun nga po, ang dalawang natira ay matitibay. So, patuloy na lumalaban, ganadong kumain. So puntahan na natin. Akin mo nang i-off na konti at ako ho'y magbibit-bit na rin. So yun, kung nakikita nyo, nagwawala sila, naririnig ko. Takaw, bait! Yuhu, I'm coming! Wait for a while. Your pakain is coming. Wait lang, at mahirap din bit-bitin. Naku nga. Pakinig nyo, pumiyaga ako, nagwawala sa tali eh. Wait. So yan, kita nyo, pandalas. Okay. Wait lang, bait, wait. So ayan, pandalas eh, baka matapon yung sabaw, sayang naman. So sanay po ito, kahit ito yan, sabi ko na eh, dahan-dahan lang, bait. Ikaw naman para ka mauubusan palagi. Pag ikaw lang hindi nakatagal ng esya ka sa akin. Hindi, joke. Tiba yan. Dahan-dahan lang. Slide, soya. Hinay. Ubusin mo muna ang sabaw. So sanay na po siya sa akin, ganito ko siya para hindi niya maitapon agad yung sabaw kasi lagi itong nagmamadali. O ayan, sige ba natin. So ayan, nakita naman natin na medyo tumataba na nga sila kasi napawalay na doon sa mga biik. Kakapagod man. Kailangan natin labanan ang kurikong sa ating kapaligiran. Dahan-dahan na, kita nyo ganun kabilis, paubos na agad. So yung pagkain nila 1 kilong mahigit. Ayan, 1 kilong mahigit po ang pagkain nila. So bisitahin naman natin si Takaw. Takaw, how are you na? Aba, kita nyo naman. Laman na lang, paubos na rin. Okay, banat. And ayun, dati doon nakatali si Stobia at si Dora. So medyo nilayo ko lang sila ng konti just to confirm. Kumbaga gusto kong malaman gaano ba siya ka petal talaga. So ang dalawang ito kahit hindi ay sinama ko at sa dami ng ating na experience, nakita, nagawa. So medyo na-level up tayo ng kurikong na yan. So kita nyo nga, kulang pa, ubos. Na-upgrade yung ating kalaman dahil sa kanya. So lahat ng bagay minomonitor natin, tinitingnan kung ano ba yung mga prevention natin dapat gawin sa una pa laang. And yun lang ang napakasakit. Medyo marami tayong gustong dapat iwasan, i-prevent, hindi man natin magawa lalo na kung crowded sa ating kapaligiran. Tapos meron pa mga manok na ligaw, mga aso, kung ano-anong hayop. So ayaw naman natin makapag-anuhan sa ibang tao, kaya kung ano na lang yung ating pwedeng magawa, ginagawa na lang para tayo hindi na magkaroon pa ng issue sa mga, hindi lang kasi mga kababuyan ang winawasak ng kurikong, kundi pati yung mga magkakapit bahay, magkakapamilya. Ang iyong yan
Meron ka pang malag na, porket wala ka na ang iyo, gayang ka na. Ayan, so mga manok, aso, kung ano-ano. So mga sutel. But, ganun pa man, kaya-kaya natin i-handle yan. So, proper management. Hindi tayo natin kailangan makipaggigilan o makipag-away. Talagang gayaan yan. So, andyan naman na yan. So, sabi nga, face it. And, anong tawag dito? Gapihin natin ang risk ng kurikong sa paligid. So, yan lang mga kababoy. At ako ay magtitiklop na kanilang pinagkainan. At yan po yung aking uling hinuhugasan. Tapos binibilad ko sa arawan. So, nakita ko lang po napansin pala yun ng kanilang kahinaan. So, kahit kailan po ang mga baboy nito ay, sabi ko nga sa loob ng 5 taon, baka sila ay napaliguan ko lang ng mga 10 times. Ganun lang po. Sa loob ng 5 taon yun ha. So, bali, 1 year is 2 beses lang. Nililinis ko lang pag nanganak ang mayan. Nililinis ko, hindi ko siya pinapaliguan. So, ang flooring nila ay laging tuyo. Kasi pagka pumupo, dinadakot ko na agad dustpan. I-separate natin yung kanilang pupo at dumi. Hindi kaya na magkahalo. Kasi nga, pagka magkasama bago, hindi maganda ating deposito. Pag sumingaw na, diyan doon nagsisimula yung katakot-takot na kurikong na yan. Dadalhin pa ng langaw at lamok. So, kung nakaseparate, iba-iba. Hindi kayo mangangamoy. May protection. So, ganun po ang ginagawa ng mamay. Talaga lang, siguro, sabi ko nga itong dalawang ito mas malaki pa yung dalawang, yung mga nadedo. Samantalang mga ito, isang bulate na lang ang hindi napirma, ay nagpapakitang gilas pa. So, ayan, tapos na. Tama na, baka sirain ang pakainan. Thanks for watching and happy farming sa ating mga kababoy diyan. Sabi ko nga po sa inyo, still on high moral. Yan, huwag kayong malo moral dahil lang sa sasakyan. Kaya yan. Tama na, stop it.